Dito pala sa Pakistan ay normal na lang pag makakita ka sa daan ng mga donkey, camel, kabayo. Ay baka akala nyo ako ang kabayo ha. Hindi ako yung kanina, yung pinakita ko yung donkey. Yung iba kasi, yan pa rin ang ginagamit nila pang transportasyon nila. Yung iba naman katuwang nila sa paghahanap buhay. Lalo na sa bandang palengke, dun ka makakita palagi ng donkey. Papunta pala kami ngayon sa village kung saan nakatira yung mga hipag ko. Lahat ng hipag ko na babae ay taga rito ang napangasawa nila. Kaya pala lumilinis na dito sa lugar namin kasi ayan, laging may mga tagawalis. Yung mga naka-green na yan ang mga tagawalis dito, tagalinis. Minsan nakakita rin ako ganyan, mga babae. Yung ganitong bus pala dito sa lugar namin ay libre yan pagka mga babae sasakay, mga bata. Pero pag lalaki, may bayad na 20 rupees o mga 5 pesos siguro sa pesos. Ganito naman pala ang tricycle dito sa Pakistan. Napakakulay, ano. Last na sumakay ako dyan ako sa likod sumakay, ano. Ay, sumasayad. Ay naku, hiyang-hiya ho ako. Dalawa kami ng hipag ko sa likod. Ay sumasayad. Kasi nga mabigat kami pareho. Yan palang pinapakita ko na yan, orange yan na tinabunan ng mga dahon-dahon. Siguro para hindi malanta agad, ano. Umibili pala muna kami ng prutas at dadalhin nga namin sa hipag ko dahil dun nga kami mag-i-iftar. Napakamura pala na strawberry ngayon kasi biglang init ng panahon 300 rupees lang per kilo, mga 60 pesos siguro sa Pinas. Ang mahal pa sa ngayon ay pakwan, pero siguro after 2 weeks magmumura na rin yan. Ang banana naman ay 200 rupees, mga 40 pesos siguro o 50. Ay wala sigurong 50. Mga 45 pesos siguro sa kilo. Huminto din pala muna kami dito sa groceryhan at bibili de bayo ko na ang ibibigay sa mga pamangkin niya doon. Dito pala ako lagi nag-groceryhan Ay bago kami pumasok dyan, lahat ng security dyan, kinakamayan ni Mariam. Lahat ng cashier dyan, kilala niya. Pati yung mga babae dyan na nagtitinda, kilala niya lahat yan. Nung minsan nga sinasabi sa kanya ng cashier na turuan daw ako mag-Urdu kasi nga hindi ako marunong, diba? Pero naintindihan ko, pinag-uusapan nila ako. Aba, narinig ko pa, si Mariam kinikwento, nagti-TikTok daw ako. Hello mga kapanay, sabi pa. Pero hindi ko sa iya sasabihin kung ano yung TikTok namin. Kapa ni Mariam Ito palang pinapakita ko sa inyo ay restaurant yan. At sa taas nga ay ayan may palaruan. Gustong-gusto nga ni Usman kumain dyan dati nung birthday niya. Kaso sa multa naman kami nagpunta noon. Kaya hindi kami nakakain dyan. Umaan din pala kami sa gasolinahan. Akala ko magpapakarge bayaw ko. Pani daw. Akala ko lalagyan man ng tubig yung sasakyan. Ay nung pala bibili lang siya ng tubig dyan. Nakalimutan niya lang bumili ng tubig doon sa groceryhan. Uy, magkano na ang gasolina dyan sa Pinas? Ay, dito ang mahal. Ang laki ng tinaas. 270 plus lang dati. Ngayon, 334. Mga 70 or 71 pesos yun. V-Power yata ang tawag dun sa Pinas. Dito parang special yata ang tawag nila. Yung parang unleaded naman, ganyan, ay mga 322 yata yung pagkakakita ko sa rupees. Pero parang naguguluhan ako Sa Pinas, sa pagkakatanda ko, kasi trabaho ko sa gasolinahan mas mura yung diesel sa Pinas. Mas mahal ang gasolina, diba? Pero dito, bakit parang mas mahal yung diesel? Ang mahal ng diesel nila dito Tapos yung gasolina, mas mura. O baka naman nagkakamali lang ako ng alaala. Baka talagang mas mahal ang diesel. O baka mali lang ako ng nakita. Ito palang pinapakita ko sa inyo ay shrimp pan. Kasi hindi naman siya fish pan Kasi shrimp ang laman niya hindi naman isda. Kaya shrimp pan. Ito palang mga malalaki na to ay mga tubo yan. Ayan mga tubo. Diyan sila lumiliko. Diyan siguro yung niyan, yung gawaan ng asukal. Dito pala sa papunta nga sa may mga hipag ko, napakaraming ganyan. Mga truck ng tubo na ganyan. Mga punong-puno naman. Hindi ka halos makadaan. Lalo na pagka dalawang ganyan na magkakasalubong, yung dalawang tubong ganyan. Hindi sila magkasya-kasya. Kasi nga, ang sobra-sobra yung laman nila. Pag napapadaan sa mga ganitong mga bahayan yan, minsan yung mga bata nakikita ko, kumukuha sila, nangahatak ng mga tubo. Ito naman pinapakita ko sa inyo na ito ay hindi naman yung palay Pero hindi ko malaman kung ano yan. Ano kaya yan? Sa tingin nyo, ano kaya yan? Hindi siya palay talaga. Pakita ko rin pala sa inyo ito. Gawaan ito ng bricks. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung bricks, ay yan yung ginagawa sa paggawa ng bahay. Kung sa Pinas, hollow blocks ang ginagamit sa paggawa ng bahay, dito naman, kadalasan ay bricks. Pero mayroon din ditong hollow blocks, kaya nga lang,
kadalasan talaga sa kanila ay bricks ang gamit nila. Mas natitibayan yata sila sa bricks. Pero alam nyo, ang hollow blocks dito ay napakatibay din naman. Kahit tibay, balibag nga, hindi naman siya nababasag. Pag gabi ka dumaan dito, makikita mo yung mga usok niyan sa may taas na yan. Umuusok yan eh. Kahit ngayon nakikita, pero pag gabi, kitang-kita mo talaga yung mga usok niyan. Bigla akong napangiti, natuwa, naggalak. Kasi alam nyo kung bakit? Nakita niyo ba yan? Namumulaklak na ang mga mangga. Ibig lang sabihin yan, malapit na namang maasiman ang uso ko. Talagang maasiman. Bali, 4 pala yung hipag ko na nakapangasawa dito. Yung 3 ay buong kapatid ng asawa ko, yung isa naman ay kalahati. May mga ganito rin palang nakatira dito. Oh. Ang kagandahan lang ay masarap dyan siguro kasi pagka mainit, siguro malamig sa loob niyan. Pagka naman malamig, ay baka mainit naman sa loob nun. Ano? Hindi tulad yung sa tent. Yung sa tent, sigurado mainit. Pero yung ganyan, parang malamig. Ano? Ano sa tingin nyo? Kung mapapansin nyo, ay napakaraming mangga rito sa lugar namin. Ano? Oo, sobrang dami talaga rito. Yan ang marami rito sa amin, mangga. Si kuya, tignan nyo, sa gitna siya ng kalsada nagtitinda. O, tubo yung tinda niya. Dito maraming titinda ng tubo. Yung balat na, tapos putol-putol na. Madalas ako makakita ng ganito, ayan. Yung parang kariton. Ay, ganado ako sa kanila kasi ang lalakas na loob nila eh. Parang tuturit ka ng tuturit dyan eh, pag maupo ka ng ganyan. O, tignan nyo, relax lang sila dyan sa pag-upo-upo nila. Samantalang ako nung bata-bata ako, sumasakay sa traktor, eh may kapitan yung traktor, di ba? May kapitan na sa gilid, ay ninenervyos ka pa. Eh sila, relax lang. Madami na rin pala nang titinda ng kulambu dito kasi nga malamok na. Nung winter, walang lamok, parang walang kumakagat sa akin eh. Ngayon, meron ng lamok, kaya marami nagtitinda ng kulambo. Siguro nung winter, nilalamig din siguro yung mga lamok, kaya wala sila. Pero ngayon, utod na ng lamok. Pati nga langaw, malangaw na rin eh. Andito na pala kami sa lugar na mga hipag ko. Sa Pinas pala, pag sinabing village, di ba parang mga yayamanin ang mga nakatira? Dito naman sa Pakistan, pag sinabing village, ay baryo yon. Pag sa Pinas, baryo. Ang mga subdivision yata dito, ang tawag yata nila, villa, society, parang ganyan yata ang tawag nila sa mga subdivision dito. Nung minsan kasi may nag-comment sa akin eh, village daw, ang itsura naman ang pinuntahan niya, sabi sa akin. Hindi ko alam kung galit ba yun, Hindi ko alam sa kanya. Kaya ngayon ipaliwanag ko sa inyo na pag sinabing village dito, ay baryo. Ito ang ayaw ko dito sa lugar nila Meron silang ilog. Ayan, ilog ng basura. Medyo nahihiya nga ako dito kasi nga pinagtitinginan nila ako. Kasabihin nyo naman, feeling maganda ako. Hindi naman. Kasi nga, iba itsura ko. Madalang kasi sila makakita ng foreigner. Kaya ayan, tignan nyo yung mga bata, manghang-mangha. Kasi bukod sa foreigner ako, ay mukha ba akong aparador na naglalakad? Ay, siguro nila, ay, ang galing! May aparador na naglalakad. Ang dami ko pang gusto ikwento, kaya nga lang, ay sa part 2 na.